And the devil said to him, If you are the Son of God, tell this stone to become bread. And Jesus answered him, It is written, Man shall not live on bread alone. And he led him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said to him, I will give you all this domain and its glory, for it has been handed over to me, and I give it to whomever I wish. Therefore, if you worship before me, it shall all be yours. Verse 8, Jesus answered him, It is written, You shall worship the Lord your God, and serve him only. Verse 9, and he led him to Jerusalem, and had him stand on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you, and on their hands they will bear you up, so that you will not strike your foot against a stone. Verse 12, and Jesus answered, said to him, It is said, You shall not put the Lord your God to the test. When the devil had finished every temptation, he left him until an opportune time. So, magdua tayo. Tuhan, salamat sa iyong parman. Nagdua po namin na sana maintindihan po namin ang iyong salita and makita namin kung ano ang ginagawa ni Isa Almasi at ano ang makita namin kung paano niya iwasan ang mga tentasyon, mga pagsubok. Tulungan mo din kami kasi marami kami mga pagsubok na dadaranasin. Sana po Tuhan, hindi kami makapag-yield, hindi namin magawa ang mga temptation na makakapagpasakit sa iyong puso, Tuhan. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng katalinuhan sa pamagitan ng lutuhan na maintindihan namin ang mga gusto mo paintindi sa amin sa ngayon ng umaga. Ito po dalangin sa pangalan ni Isa ng Tuhan Tagapagligtas. Amen. So, kung tingnan natin dito, may tatlong mga malalaking tentasyon sa buhay. So, I think na maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng tentasyon or temptation or mga pagsubok or testing. We know that temptations, alam natin na ang temptation, magdadala sa atin sa kaguluhan. But to many of us, pag ano na ng temptation, minsan isa-struggle natin, parang ipagpag lang natin when we get caught doing something na hindi dapat natin gawin. Kumaga, minsan inaano lang natin hindi ko ito ginawa, parang gano'n. And claim the old standard ang old standard, pag makagawa ka ng temptation, kasalanan, ang sasabihin ng tao kadalasan, dahil kasi kay Shaitan, kaya nagawa ko ito. There's one problem with that, na pag palagi natin sinasabi na dahil sa kay Shaitan, nagawa ko yan. The devil, si Shaitan, can make you do anything. Can't make you do anything. Hindi niya kayang maipagawa sa iyo ang lahat. He may be clever, siguro siya, parang tikasan, but he's not all-powerful. Hindi siya makapangyarihan. Siguro kaya kang testingan, pero hindi siya makapangyarihan. And his methods are not new. At ang kanyang mga pamamaraan ay hindi bago. So, si Satan, si Shaitan, ginagawa niya at totoo ang kanyang estratehiya kung paano niya tayo itempt. Ang ginagawa niya, he lays out the bait, nilalagay niya ang mga pain, alam niya kung ano ang mga habits natin at ang mga kahinaan natin. Ang ginagawa niya lang is, naglalagay siya ng pain, and then hinahayaan niya na kung kunin ba natin. Pero ang kanyang pain, hindi lang basta pain, kung hindi ang nilalagay na, example, parang si Coco. Mahal ni Coco, gusto ni Coco ang mga buto. Ganyan. Ang gagawin natin para makuha natin si Coco, lagyan natin ng buto doon sa harapan niya. Ganon din si Shaitan. Pag kung ano ang gusto natin at yung bagay na hindi makapagpasaya kay Tuhan, yun ang nilalagay niya sa harapan natin. He knows, I love them. Alam ni Shaitan na gusto mo yung bagay na yan.
na magkakasala ka sa kay Tuhan. He appeals to us. He can make us bite. Hindi niya kaya na gawin niya tayo, na i-control niya tayo, na kainin natin yan. But He does know that our fleshly nature is drawn to it. Pero alam niya na ang ating katawan is gustong kainin niya mga bagay na nasa harapan. He knows my inwards and desires. Alam niya. The struggle, and then dahil nalagay niya na ang mga baits, at alam niya ang weaknesses natin, na kung kainin natin, ganoon kasi ang desire natin sa ating katawan. So, kaya dyan nagsisimula ang struggle. Immediately, our conscience, ang conscience natin, parang susuntukin tayo, and then, mag-warning siya ng danger. But, si Satan, nag-invite siya sa atin sa mga bagay na sarapan natin na masarap. Masarap, parang sinabi dito. So, sige Jesus, kung totoo kang anak ng Tuhan, gawin mo yan. Kung totoo kang Panginoon, gawin mo tinapay ang bato, or tumalon ka dyan sa building, or tingnan mo yan, bibigyan ko yan sa inyo. So, kung tingnan natin, lahat ng invitation, lahat ng pinapakita niya is masarap. But ang tanong sa atin, ano ba ang gagawin natin kung andyan na yan? The temptation ends with the response. Ang temptation, magtatapos yan sa response. Either I resist or I yield. Ganun yun. Mag-resist ako, tatakbo ako sa tentasyon, or kukunin ko yan, or kakagatin ko yung tentasyon na nasa harapan. So, my waistline shows that I yielded too open. But anyone who has resisted temptation knows the freedom it brings. Kung sino yung nag-yield sa makikita yan. And then, kung sino yung nag-resist, magkakaroon siya ng freedom. And those of us who have yielded to temptation knows the feeling of emptiness. Pag maka-yield ka sa temptation, pag makagan mo yung ipinain sa'yo ni Shaitan, alam natin ang feeling na parang walang laman pa rin kahit nakakain ka ng marami. Feeling na walang laman. That follows, at susunod yan ang sakit, dahil parang maraming kang kinain, pero feeling mo naman walang laman. Susunod yung sakit that almost feels like sa ating mga buhay na masakit talaga. So now, at this passage, we need to note some things. Number one, the temptation of Isa Almasi came directly after he was baptized. Pagtinta kay Isa Almasi, pagka-lunod niya sa pag-baptize ni John Baptist kay Yahya the Baptist, sa kay Isa Almasi doon sa Jordan River, when the Heavenly Father, si Tuhan na nasa surga, nagsabi siya, "This is my beloved," ito ang pinakamamahal kong anak, in whom I am well pleased. What a spiritual high that had to have been for Isa. Kumbaga, si Isa Almasi, andun siya sa pinakataas ng kanyang spiritual na buhay habang andito pa siya sa lupa. Kasi ang Tuhan nagsabi, ito ang nag-iisa kong anak na masaya ako sa kanya. So, this is the fact. Testing open, ang mga testing sa buhay, kadalasan mangyayari yan kung nasa spiritual high point ka ng iyong buhay. Kung nasa, example, grabe ang pag-rigid mo dyan sa gawain ng Tuhan, grabe ang pagkilala mo, andun ang, grabe, you are happy sa kay Tuhan, doon papasok si Shaitan. And also, una, ang temptation, nag-direct sa kay Isa Almasi after he was baptized, and then, ang temptation came at a time of weakness. At ang temptation, darating din yan sa panahon na nanghihina ka. Kagaya sa kay Isa Almasi, di ba? Nabaptize siya. And then pumunta siya doon sa kawanangan or sa wilderness na nanghihina siya because nag-fasting siya. He fast 40 days, 40 na araw na hindi siya kumakain. So, ibig sabihin, ang katawan niya nanghihina. So, and then this is the time na si Isa Almasi, si Shaitan dumating, nagpakita. The same time, ganoon din sa mga buhay natin sa panahon na walang-wala na tayo, napanghinaan na tayo kasi wala ng bagay na
makikita natin ang mangyayari sa atin, may mga temptation na darating sa atin na sige gawin mo yan kasi para mabusog ka. Pero pag gawin mo yan, magkakasala ka sa mga tao na sa paligid sa iyo. Kasi naglalamang ka, kasi may kinukuha ka ng mga bagay na hindi naman sa iyo. And number 3, ang temptation when Jesus was alone. Ang temptation dumating, nagkaroon ng temptation sa panahon na si Isa ang masih nag-iisa. That's when we are most susceptible to temptation. Kung mag-iisa ka lang, yung nag-iisa ka lang, minsan doon papasok ang mga temptation sa utak mo, sa puso mo, kung ano ang mga bagay na hindi masaya. Kumbaga nag-away-away ang mga bagay na gawin ko to ang gusto ipagawa ni Tuhan, or gawin ko itong bagay na masaya ako pero hindi masaya sa Tuhan. So, mahirap. So, that's why sinasabi ni C.S. Lewis sa kanyang statement, no one knows how bad he is until he has tried very hard to be good. Walang na isa na makakaalam na masama siya until na subukan niya na magiging hard, na maging mabuti. That's why si Isa Masih, na-experience niya ang totoong temptation sa kanyang buhay. Number 1, unang temptation, the temptation to do it yourself. Tentasyon na DIY, gagawin mo sa iyong sarili. In verse 3 to 4, and the devil said to him, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. And Jesus answered him, it is written, man shall not live on bread alone. So, ang temptation na DIY, do it yourself, stones into bread. So, nakasubok na ako magkain ng tinapay na parang bato. Kailangan na lang ilagay sa kape para maglambot. Yung mga, tawag sa amin yan, mga sopas. Pero, wala ni isang naka-experience sa atin na ang bato naging tinapay. But I've never seen stone turn to bread. Note that when the devil said, if thou be the Son, sabi ni Shaitan, if thou be the Son, ibig sabihin, you are the Son of God. Ang statement na ito, hindi siya nag-question whether kung si Isa Masih ba ay anak ni Tuhan. Kasi, basically, Satan's basic strategy, ang basic strategy ni Shaitan, hindi tayo i-convince na walang Tuhan. Kasi alam ni Shaitan na mayroong Tuhan. But ang gawin niya, i-convince niya tayo na si Tuhan ay hindi kayang i-trusted. Again, hindi basic strategy ni Shaitan na i-convince tayo na walang Tuhan. Kasi naniwala siya na mayroong Tuhan. Nanginginig pa nga siya. But, ang ginagawa niya, kino-convince niya tayo na itong Tuhan na ito, itong si Isa Masih na ito, itong si Tuhan na ito, hindi siya mapagkakatiwalaan. Pero hindi ganun. This is the fact. Ito ang katotohanan. Si Isa Masih ay gutom. Hindi lang basta gutom kasi 40 days wala siyang kain. And the fact was Isa Masih was able to turn stones into bread. Kaya ni Isa Masih, gutom siya. Kaya niyang magkaroon ng pagkain sa wilderness. Walang pagkain na makuha. Kaya niyang gawin tinapay ang bato. And kaya mag-perform ni Isa Masih ng mga miracles. Napakain niya nga ang maraming tao sa loob ng 2 isda at 5 tinapay. Napakain niya nga. Ibig sabihin kaya niya. Pero kung tingnan natin, ito ang katotohanan. Hindi nag-perform si Isa Masih ng milagro para sa kanyang benepisyo during those times. At ito ang issue. Isa Masih could have done it, kaya niya gawin tinapay yun. And his physical needs, umiiyak dahil nangangailangan siya ng pagkain. But Isa Masih knew that we cannot afford to live by our physical needs. Alam niya yun.
And Satan is suggesting there is something wrong with the Father's love because His beloved Son was hungry. Na nangyayari dito na ni Satan, may gusto siyang may gusto siyang ipaiwatig ba na may something may kulang may kulang sa kay Tuhan. Kasi ang kanyang pinakamamahal na anak nagutom. Therefore, Isa should take matters into his hands. Ang gusto ni Satan na ikaw na mismo ang magtrabaho. So, sin has a power when it persuades you that you will be more happy if you follow it than if you do what God wants you to do. So, ganun ang kasalanan. Pinapasaya ka sa mga bagay na hindi naman gusto ng Tuhan sa iyo. That's what Satan does with many sin. The devil wants us to believe that if we want something done, we need to do it ourselves. Ang gustong sabihin ni Satan na kung maniwala ka na kung meron kang gawing mga bagay, gusto kang gawin na bagay, gawin mo yan sa sarili mo. Huwag kang manalig sa kay Tuhan. Pero hindi ganun yun. Pag gawin natin ang mga bagay sa sarili natin, siguradong maghihirap tayo kasi ang mga ginagawa natin, kadalasan sa ating buhay is para lang sa sarili natin. Minsan hindi tayo mananalig sa kay Tuhan pag meron tayong pangailangan. Pag meron kulang sa atin, ang ginagawa natin punta tayo sa ibang tao, mangungutang, manghiram, minsan ganun, hindi pa nga tayo naglapit sa kay Tuhan. Naghanap na tayo ng paraan para makuha ang mga gusto natin. Ang response ni Isa Almas in verse 4, we need to take care of spiritual needs before the physical. Na ang gusto ni Isa Almas sa verse 4, sabi niya, and Isa Almas answered him, it is written, man shall not live on bread alone. Na ang tao hindi nang nabubuhay sa tinapay lamang, sabi niya. And then, second, temptation. Temptation na gawin mo ang mga bagay sa sarili mo. Pangalawang temptation na gawin natin ang mas pinakamadaling paraan. In verse 5 to 8, and he led him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time, and the devil said to him, I will give you all this domain and its glory, for it has been handed over to me, and I give it to whomever I wish. Therefore, if you worship before me, it shall all be yours. Sabi ni Shaitan. But makita natin dito ang sagot ni Isa Almas. Jesus answered him, it is written, nasulat, you shall worship the Lord your God and serve Him only. So, makita natin ang picture. This is the picture. Isa Almas, nakita niya ang panorama ng magandang mga kaharian sa libutan. Panorama, ibig sabihin, isang picture lang na parang nakalatag yan lahat ng mga magagandang bagay. Di ba? Merong picture dyan, merong panorama, ganun, merong portrait, pero merong panorama na, just imagine, panorama, nakita ni Isa Almas ang mga magagandang kaharian. Sabi ni Satan, ibibigay ko to sa iyo. Itong mga magagandang kaharian na to. All the riches and fineness of the world at the time, pinakita. So, the devil was offering Isa Almas a kingdom without the cross. Si Satan, nag-offer siya ng kaharian sa kay Isa Almas na walang cross. Parang sinasabi niya, why go to all the trouble and pain of dying to win the world when the world can be handed to you on a silver platter? Bakit pupunta ka ba doon sa cross na ibinigay ko na sa iyo, I handed it to you sa silver platter at gawin mo lang, sabahin mo ako, parang gano'n na sinabi ni Satan. But a crown without a cross would mean there would be no forgiveness of sins. Corona na walang cross, ibig sabihin walang kapatawaran sa kasalanan. Kaya importante na si Isa Almas, magpunta siya doon sa cross
Kasi dahil sa ating kapatawaran, kailangan niya magpaagos ng dugo para sa kapatawaran sa ating kasalanan. This is the problem. Si Shaitan, being deceitful siya, manluloko talaga siya. Sabi niya, ibibigay ko ito sa iyo. But remember, hindi siya ang may-ari sa sanlibutan. Ang may-ari sa sanlibutan ay ang Tuhan. Anong sinabi sa Genesis? God created the heavens and the earth. Ginawa ni Tuhan ang langit at ang lupa. In short, siya ang may-ari sa lahat. Grabe ka deceitful ni Shaitan. He did not own the kingdoms of the world. Even though he is the prince of the power, prinsipi siya sa kapangyarihan ng kahanginan, pero sabi dito ng Tuhan, the earth is the Lord's and its fullness, therefore. Satan was only the temporary manager. And this is the issue. Satan is trying to get Jesus to take the easy way to glory. Na ito ang issue. Gusto ni Satan na piliin mo ang mas madali lang na bagay na magkaroon ka ng glory. Ba't magpakahirap ka pa? Ba't kailangan mo pang mamatay? Ba't kailangan mo pang paluin? Ba't kailangan mo pang magdusa? Ito na ako, kaharian sa iyo na to. Yun ang issue ni Shaitan. God's way is full of pain. Sabi ni Shaitan, go ahead and worship me. Ang pamamaraan ng Tuhan is masakit. Huwag mo na yung sundin. Ang gawin mo lang, sambahayanin mo ako. Yung sabi ni Shaitan, kayo, gusto mo ba sambahayin si Shaitan? Gusto niyo? Pangit yan na ano. Sam, bigay sa'yo pangit ang mga bagay. Binigyan ka nga ng kamatis na kumikinang, pero sa loob pala mayroong mga uod. You can have more riches than you could ever imagine. Leave it up, sabi ni Shaitan. Life is too short to miss all the fun. Malit lang, iksi lang ang buhay. Magpakasaya ka sa anong gusto mo. Yun ang gustong sabihin ni Shaitan. But, kung tingnan natin, si Isa al-Masih did not argue or debate with Satan. He simply quoted from Deuteronomy. Nasabi niya, you shall worship the Lord your God and serve Him only. Serbisyuhan mo lang ang nag-iisang Tuhan. Magsambahayanin mo lang ang nag-iisang Tuhan. Yung sabi niya. Last, the temptation to not believe it until you see it. Una, tentasyon na gawin mo mga bagay sa sarili mo. Tentasyon pangalawa, tentasyon na gawin mo ang mga pinakamadaling bagay. At pangatlo, temptation to not believe it until you see it. Na tentasyon na huwag kang maniwala habang hindi mo pa nakita. Verse 9 to 13. And he led him to Jerusalem and he stand on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you, and on their hands they will bear you up, so that you will not strike your foot against a stone. Verse 12, and Jesus answered and said to him, it is said, you shall not put the Lord your God to the test. When the devil had finished every temptation, he left him until an opportune time. Temptation na huwag kang maniwala habang hindi mo pa nakita. The praised pinnacle of the temple, ang pinnacle of the temple, hanggang ngayon, is ano siya, parang kung tingin natin, mga building, maliliit lang yan ang building. Pero, kung tingnan natin, ang southeast corner sa temple, sa pinnacle, ay hanggang ngayon, andyan pa yun. Ang kataas ng pinnacle of the temple is nasa 500 feet into the Kidron Valley. So, sabi ng history,
merong mga record that several people ay inihulog sa temple na iyon. Galing sa taas, sinulog doon sa temple at namatay in this very spot. Dito dinala ni Shaitan si Isa al-Masih. Sabi niya, tumalon ka dyan at ang gagawin ng ama mo na sa surga, magpapadala siya ng malaikat. Magpapadala siya ng angel na magligtas sa iyo na kahit ang mga paa mo hindi makatama doon sa mga bato. Satan's challenge in verse 9 to 10, Satan adapts to the strategy na sinasabi niya, na strategy ni Isa al-Masih, na sinabi, di ba sinabi sa parang gano'n din ang sinabi ni Shaitan sa Psalms 91. But sa paggamit ni Shaitan ni Shaitan sa paramanituhan, hindi tama ang pag-quote niya, paggamit niya ng salita ni Parman. Kasi hindi kompleto. So, and he took it out of context sa Psalms 91 na sinasabi niya, ang context nito is God's protection of those who trust in Him. Protection sa mga nananalig sa Kanya. Pero ang tanong, si Isa al-Masih ba hindi nananalig sa kay Tuhan? Nananalig siya. Naniwala siya. This is testing. Testing God, it's like saying, I won't believe in you until you show me what I want to see. Parang sinasabi ni Shaitan, huwag kang maniwala sa kay Tuhan. Ang gawin mo, subukin mo siya. Sige, parang sinasabi niya, sige ba, subukan mo nga ang Tuhan mo, talon ka dyan, tingnan natin kung ililigtas ka ba niya talaga. Ito ang mensahe ng sinasabi natin na name it, claim it, na ito, magiging akin yan. Merong mga nagsasabi ng ganyan, mga tagapagsalita ng parman, ng salita daw ng Tuhan, na kung ano ang gusto mo, i-claim mo. Claim it by faith. Kung gusto mo ng healing, kagalingan, i-claim mo by faith. Kung gusto mong maging mayaman, i-claim mo by faith. A lot of Christians have been spiritually wounded because they tried it and did not get rich. Maraming mga almasihil, mga naniwala sa kay Tuhan na mayroong mga manluloko ng mga tagapagsalita na ang ginagawa nila, sige, ibigay mo ang meron sa iyo, ang ganito, at pag ibigay mo yan, ang Tuhan ang magbigay sa iyo ng dubli-dubli. Walang mali ang magbigay para sa kay Tuhan, ang magbalik para sa kay Tuhan. Pero kung pilitin mo na ipabigay ang lahat para maging mayaman, yun ang pinakamali. Hindi ka magyayaman, maghihirap ka. We have no rights to make demands on God. Wala tayong karapatan na mag-demand sa kay Tuhan. Tuhan, iligtas mo ako ha. Sige, maglakad ako dito sa daan ha. Kahit may bus na malakas ang takbo, iligtas mo ako ha. Wala tayong karapatan na magsabi sa Kanya. Mag-demand sa Kanya na ganyan. That is the sin of testing God. Kasalanan niya na subukin mo ang Tuhan. The only place in the Bible sa paramanituhan na nag-invite siya na sa Malakay chapter 3, testing in the area of tithing. Okay. Tithing sa pagbigay. Sa tithes, Malakay, tanging dyan lang. Pero sa mga audio yan. So the response of Isa al-Masih in verse 12, and Isa al-Masih said, and Jesus answered and said to him, it is said, you shall not put the Lord your God to the test. Sabi niya, huwag mong ilagay ang Tuhan sa test. Huwag mong subukin. A quote from Deuteronomy chapter 6 verse 16. Isa al-Masih refused to give him what he wanted in order to prove he was the Son of God. Nag-refuse si Isa al-Masih na gawin yung gustong ipagawa ni Shaitan sa kanya.
Para lang i-prove na siya ang anak ni Tuhan, wala siyang kailangang i-prove sa kay Shaitan. Kasi alam ni Shaitan na deceitful si Shaitan. Manloloko siya. God would be testing God. It's like you saying, Lord, I'm going to jump from the top of the building. If you really love me, kung totoo mo talaga akong mahal, hindi mo ako hahayaan na masaktan. That's testing God. Yan, sinusubok mo ang Tuhan, and that's a sin. Kasalanan yan. We do that when we test the boundaries God has laid out for sin. We try to cross over the line just a little bit, and then we are surprised when we fall. Surprise tayo, nahulog tayo. Kasi bakit? Lumalagpas tayo sa boundaries na ayaw na ipagawa ng Tuhan sa atin. And then, pag mahulog tayo, minsan sinisisi natin ng Tuhan. Kasi Tuhan, hindi mo ako hinila pabalik. But it happened because we tested God. Nangyari dahil sinusubok natin ng Tuhan. For conclusion, the one thing that is in common with all three temptations is that they attempted to distract Isa Almasi from his mission or to destroy his relationship with his father. Ang itong tatlong temptation ay they attempt na i-distract si Isa Almasi sa kanyang mission na magpunta doon sa cross. Na hindi siya mamatay para magkaroon ng kabayaran sa ating kasalanan. Gusto niya, inattempt niyo lang ni Shaitan. At inattempt niya na sirain ang relationship ng Tuhan at ni Isa Almasi. Note in verse 13, the battle was over, but Satan had not given up. This is the practical truth na makatulong sa atin. It is not a sin to be tempted. Hindi kasalanan na itental ka. Ang kasalanan kung kagatin mo yung temptation. Hindi kasalanan yung andyan yun, may pinilatag si Shaitan sa'yo na mga temptation. Parang example, parang mangga, andyan yan sa gilid ng bahay niyo, meron ka, parang andyan na yan, nahulog lang yan. Ang temptation is, magkakasala ka kung kunin mo yung mangga, hindi ka nang paalam. Kasi pag nanakaw pa rin yun. Ano pa? No temptation is new, walang tentasyon na bago or irresistible. Kasi kung tingnan natin si Joseph, kahit sa panahon natin yan siya ng wife ni Potiphar, temptation, ang ginawa niya, tumakbo siya. Walang bago sa temptation. Walang bago. Nag-ano lang siya ng mga klase-klaseng strategiya. Pero, kaya mo siyang talikuran. Kaya mo takbuhan ng mga temptation. So, the best weapon against temptation is to quote the Word of God. Kung mayroong mga temptation, just quote the Word of God. Ano ba ang sinabi ng Tuhan ito? Pwede ba ito gawin o hindi? Magkakasala ba ako kay Tuhan o hindi? So, and the best strategy is to avoid tempting situation and spend time with godly people. The best strategy, iwasan ang mga tentasyon na magkasala ka kay Tuhan at magbigay ka ng maraming magbigay ng panahon sa mga may takot sa kay Tuhan na tumatakbo din sa mga tentasyon. You never become immune to temptation. Hindi mo kailangan ma-immune sa temptation. Even Satan left Jesus for a season, not forever. Remember, Satan has different bait for different people. And the closer you are to God, the easier it is resist temptation. Kung mas malapit ka, ang practical truths na ma-apply natin, the more na mas malapit ka sa kay Tuhan, mas madali na i-resist natin yung temptation. Kasi sinabi sa James 4:7, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. If you want to resist the devil, you have to submit first to God. Remember, Jesus died for your sins, and when you give into temptation, it is like pounding another nail. Pag mag-give in ka, mag-yield ka sa temptation, parang pinapako mo na naman ulit si Isa Almasi. Nagbigay ka na naman ng pako sa kamay ni Isa Almasi doon sa cross, or taking the spear, tinusok mo naman ang gilid ni Isa Almasi. Do
Isa Al-Masih did. Good scripture to get your mind back to the place of obedience to Christ. Because of the cross, you don't have to give in to temptation anymore. Dahil si Isa Al-Masih, na pagtagumpayan niya na yun. All we need to do is maglapit tayo sa Kanya at maghingi tayo ng tulong sa Kanya. Lord, give me more grace. Give me more strength na tumakbo sa mga bagay na hindi masaya para sa iyo. Samantay tayo, dawa tayo. Tuhan ang aming makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong parabana. Sinabi mo sa amin, tinuro mo sa amin sa pamagitan ng pagsubok na naranasan ni Isa Al-Masih, temptation na naranasan ni Isa Al-Masih. Thank you for allowing us to see how you resist, how you destroy, how you approach sa lahat ng mga bagay-bagay. Help us, Lord. We know that there's a lot of temptation sa buhay namin. Give us more grace, give us more strength to flee, na tumakbo sa mga bagay na hindi makapagpasaya sa iyo. Tulungan mo kami na magawa namin ang mga kagustuhan mo. Help us, Lord, na mas maglapit pa kami sa iyo ng lubusan. Tulungan mo kami na ang aming puso, ang aming buhay ay mas kilalanin ka ng lubusan at makita namin, Tuhan, kung gaano kaganda ang magpalayo, ang tumakbo sa kasalanan. Tuhan, tulungan mo kami sa mga darating na araw. I-bless mo ang bawat isa. Provide mo ang pangangailangan. Ito kong dalangin sa pangalan ng Isa na ito ang tagapagligtas. Amen. Una na kami. Alas 9, alas 10 na. Alas 9, dili alas 10.